Pagpalain nawa kayong lahat ng ating Panginoon. So bagong lahat, tayo pong lahat ay dumulog sa maikling panalangin. Habang nakayuko ang ating mga ulo, ang ating mga mata, ating ipikit, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito, inihiling ko po na dumating nawa ang iyong presensya, ang iyong mga salita, Panginoon, which is called omnipresent. They are spirit and they are life. Narito may mga kaibigan ako, mga estudyante, mga mahal sa buhay. Lord, ang aming kahilingan ay pumarito ka at maramdaman namin ang iyong presensya. Panginoon, walang lingid sa aming buhay. Pugnawin mo nawa lahat na hindi kaaya ng iyong banal na espiritu at apoy upang sa ganon ay maging mahina ang aming pag-aaral, pagbubulay-bulay sa iyong mga salita dahil ang panahon ay hindi na magtatagal at alam namin na sa pangalawang pagkakataon. Lord Jesus, gamitin mo ang iyong lingkod, daluyan nawa ng iyong salita ang aking mga bibig at namayan nyo ng buhay patungo sa bawat tagapakinig. Panginoon, kami umaasa ngayon at nananampalataya sa lahat ng ito ay dinudulog namin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Amen. At for the last, I think, 2 weeks, ay binabaybay na natin ang panahon natin which is the Laodicean Church Age. At maybe the Book of Revelation chapter 4. At bagong lahat, ay nais kong tumungkay muli kung ano na ang mga pangyayari sa pangkasalukuyang panahon. So, kamakailan lamang ay narinig na natin sa mga balita about the stance of the papal ministry, the Pope itself. Inanunsyo niya sa lahat ng naniniwala, sa lahat ng mga Katoliko, na pwede nang ikasal ang dalawang babaeng magsinghirog o dalawang lalaki na magsinghirog sa civil wedding. At sa ganitong pagkakataon, sabi niya, sila naman ay mga anak ng Diyos. Ngayon mga kapatid, tunghayan natin kung anong sinasabi ng kasulatan tungkol dito na ang Biblia ay ang salita ng Diyos at ang sumulat nito ay mga taong pinabanal ng ating Panginoon na idinikta ng Espiritu Santo. And the Holy Spirit is none other than God Himself. So He was God manifested in 3 offices. One, in His fatherhood. He is a great creator of the universe, creator of heaven and the earth. And then, He was the Son, our kinsman redeemer. Ang Diyos, inalis niya, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at naganyong tao, lumukob kay Jesucristo because Jesus Christ in that flesh is the fullness of the Godhead bodily. And then, nung tinubos tayo ng kanyang banal na dugo, ang dugo mismong siyang pinanghugas sa ating mga kasalanan, and then meron ng siyang karapatan para pumasok sa atin sa inyong Espiritu Santo. That is God in us. So God above us, God with us in the form of Emmanuel, the body of Jesus who was crucified at the cross,
became our kinsman redeemer para magkaroon tayo ng puwang makapasok sa kaharian ng langit. And then afterwards, He is the Holy Spirit, the indwelling force, God in us, para labanan ang gawa ng kaaway. Amen. There is only one way para maligtas ang tao, walang iba kundi sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. And the Lord Jesus Christ and the Word, which is Genesis up to Revelation, that is the Word of God. All was prophecies. And it is fulfilling right then from Vedam hanggang sa ating panahon, continuously salita ay nagmamanifesto. Amen. Sabi ng karamihan ng Biblia raw ay sadyang luma na Old Testament, and the New Testament was written 2,000 years ago, kaya ang kanilang balak ay palitan. Yes, gagawin nila yan, pero not at this time. Hindi pa na-fulfill yung kapuspusan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa kanyang pagkakasalang nobya. Amen. At tingnan natin yung anunsyo ng ating pinanggalingang or the Pope itself. Nabasa ko sa Facebook at narinig ko rin sa GMA 7 kung paano niya ito sinalita. At alam natin na ang pagdating ng Panginoon ay sadyang malapit na, mga kapatid. Amen. At the first Bible was written in the heavens. Ang unang pagdating nating Panginoon, ang tawag ay Virgo, Virgin Birth, in that constellation of stars. At ang pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon is Leo, the Lion of the tribe of Judah, kingship. Amen. At gusto kong basahin dito sa 2 Thessalonians chapter 2. So lahat tayo bilang tao na ipanganak sa kasalanan, and ang Pope ay gumagalaw naman sa kanyang sariling atikain na sadyang ang kanyang puso ay naglilingkod sa totoong Diyos. Pero sa kapahayagan lamang, ang tao ay natututong sumunod kung ano ang sagdal na kalooban nating Panginoon. We are all innocent victims. Amen. At sabi rito, 2 Thessalonians chapter 2, Now, we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ. So merong second coming na tinutumbok dito, mga kapatid, and by our gathering together unto Him. Pag sinabing gathering together unto Him ay lahat ng tinawag ng Diyos at dinala sa pana nating Panginoong Hesukristo. Ito yung panahon. So merong mangyayaring resurrection of the saints, yung mga nangamatay way back in the day. Ito mga apostol natin, sina Peter, Paul, lahat ng mga apostol, si Mary, lahat ng mga tumanggap sa pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo na nandun pa sa graveyard ngayon ang kanilang katawang panlupa, pero ang kanilang kaluluwa ay nandun sa presensya ng ating Panginoon in the 6 dimensions, which is called the paradise. So, sabi rito, concerning
Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him. Amen. That, verse 2, ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. Verse 3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come. Ibig sabihin, hindi raw darating pagdating ng ating Panginoong Jesus, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Verse 4, himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God seated in the temple of God, showing himself that he is God. Ito yung tinatawag na Vicar of Christ. Siya ay base sa history, way back in 325. Actually, ang Roman Empire ay natalo sa Ottoman Empire sa bandang Turkey. Tila baga he was slain. Pero na-revive siya, mga kapatid, from Roman paganism ay napunta sa Papal Rome. So nagkaroon na ng tinatawag na papacy, na tinaguri ang first pope natin ay si Peter. So kung anong sinabi ng Biblia, mga kapatid, it's not Peter, it's a man-made. Sabi rito sa verse 4, who posed and exalted himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he, as God, seated in the temple of God, showing himself that he is God. Remember, sabi ni Pablo, that when I was yet with you, I told you these things. And now he know what withholdeth, that he might be revealed in his time. For the mystery of iniquity that already work, only he who now letteth will let, until he be taken out of the way. Amen. Sabi niya, itong mga JLTV ba yan, ay meron din silang karapatan, yes. So talagang marami nang nasa lipunan, sa US man, sa lahat ng dako ng mundo, ay nagkalat ng mga espiritong ganito, mga kapatid. Pero ito yung spirit ng Sodom condition. Mababasa nyo sa Luke chapter 17, verse 26 to 30. As just like in the days of Sodom be, when the Son of Man is being revealed. So pinapahayag ang anak ng tao sa ating kalagitnaan ngayon. At the same time ay our cosmos system is full of sodomites condition. Ang Sodom and Gomorrah, the mayor of the city there is none other than Lot. Si Lot ay pamangkin ni Abraham at malapit na kamag-anak na Abraham. At nung mga panahong yon, nung tinawag si Abraham from Mesopotamia in the province of Ur, na humiwalay ka sa lahat ng iyong mga kamag-anakan and follow me. So si Abraham ay nanalig at nanampalataya sa boses na yon, na ang kanyang perception, it was God. He believed that superior being, or called Elohim, at siya yung manlilikha, at alam niya, mga kapatid, by his faith, na siya'y naniwala. Sabi ng Diyos sa kanya,
humiwalay ka sa iyong mga kamag-anakan. And si Abraham, nung siya'y humiwalay, dala-dala niya ang kanyang tatay si Tera at dala-dala niya ang kanyang pamangkin si Lot. At sila'y naglakbay patungong Haran at doon sa Haran namatay si Tera. Dahil si Abraham, tinawag siya at the age of 75 and God promised him to have a seed. He will become his seed ay dadami na sa mga maraming bansa. At doon sa Haran nga namatay si Tera. Then etong si Lot kasama niya, mga kapatid, hanggang sa nandun na sila sa mga kagubatan at dumadami ng kanilang mga alagang hayop. At yung mga tagapag-alaga ni Lot at yung tagapag-alaga ni Abraham, kanilang mga alipin ay nagkakaroon ng pagtatalo-talo. Kaya napilitan si Abraham na sabihan si Lot, sabi niya, hindi maaari na tayo magtalo-talo, kailan maghiwalay tayo. Mamili ka. Pinamili si Lot. If you want the plain, ay pupunta ako dito sa kabundukan, at gusto mo naman sa kabundukan, ako itatahan doon sa plain. At doon sa plain, tiningnan ni Lot, ay malapit doon sa Sodom and Gomorrah. Maganda. Kaya ang napili ni Lot doon sa plain. At si Abraham naman ay pumunta sa kabundukan sa Mount Mamre. At si Lot, hanggang si Lot ay naging mayor of the city. But Sodom and Gomorrah was full of sin. At sa pangamoy ng ating Panginoon ay sadyang hindi na niya makayanan ang kasalanan doon. Dahil ang lahat ng mga opisyalis ng lipunan, karamihan, sila'y mga, alam nyo na, sila is bakla. And then, there was a time na judgment is going unto Sodom at 3 anghel ang naglalakbay doon sa Mount Mamre patungo sa kinaroroonan ni Abraham, kung saan siya ay nagpapahinga sa panananghaliang tapat doon sa isang puno. At nung matingnan ni Abraham, 3 kalalakihan ang siyang dumarating, agad-agad niya itong sinalubong, mga kapatid. By his faith, alam niya na hindi pangkaraniwang tao ang mga ito, at siya ay lupa, at ang kanyang sabi, "My Lord." Isa doon ay si Elohim. Isa doon ay ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Pero ang kanyang saplot at that time ay nagsaplot siya ng laman. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, He can change, He can find a place to rest. He can create yung tinatawag na theophany form. Ito yung God's own body. Kaya ang tawag ni Abraham dom Elohim, which is the self-existing one. Walang nanay, walang tatay. Siya'y nagmula sa walang hanggan, walang pinagmulan. He was the creator of heaven and earth. Sabi ni Abraham, "My Lord." Very kind si Abraham. Sabi niya, bago kayo lumisan dito sa aming tahanan, pupuntahan nyo kung saan man ang iyong lakad, ay ayan nyo na hugasan ko ang inyong mga paa at kumain muna kayo rito. At dali-dali ang sinabihan ng mga alipin na kumatay ng batang baka. At itong si Sarah naman ay gumawa ng harina para sa tinapay.
sa kanilang pananghalian. At habang nagkukwentuhan sila, mga kapatid, sabi ni Elohim sa kanya, kay Abraham, Abraham, pinalitan ng pangalan niya that time, "Where is Sarah, thy wife?" Sabi ni Abraham, nasa likuran mo na sa tent, sa loob ng tent. Naririnig ni Sarah, mga kapatid. Sabi ni Elohim, yung taong kausap ni Abraham, surely, at this appointed time, the time of life, I will going to visit you. Ibig sabihin, magkakaroon kayo ng anak. E nung mapanahon yun, mga kapatid, si Abraham ay nasa 99 years old. At si Sarah naman ay 89 years old. Kaya sabi ni Sarah dun sa tent, siya'y humalakhak sa kanyang puso. Hindi siya humalakhak na tila bagay narinig nila, no. In her heart, siya'y natawa. At yung kanyang pinagmumuni-muni, ako, na matanda na, wala nang kakayanan ng aking Panginoon, which is Abraham, para kami magsiping at magkaroon ng supling. Sabi ni Elohim, bakit tumawa si Sarah? Si Sarah, hindi naman siya tumawa na narinig, pero ang kanyang puso ay nagtumawa. Sa ganong paraan, mga kapatid, ng Diyos ay kinamumuhian niya mga ganong klaseng tao pagsisinungaling na sana'y at that time pwede nang paslangin ng Diyos si Sarah. But because of the promise covenant to Abraham, ay hindi niya magawa ito. Pagkatapos nilang kumain, ang dalawang anghel na kasama ni Elohim ang siyang pinapunta doon sa Sodom and Gomorrah. And Elohim na natili kay Abraham at sinabi ni Elohim kay Abraham ang kanyang pakay ng kanilang pagdalaw sa kanya ay para sunugin ang Sodom and Gomorrah because of their grave sin. Kaya nga, alam ni Abraham na ang kanyang pamangkin ay isa doon sa siyang mayor doon sa siyudad. Kaya napilitan nagtanong si Abraham at alam niya ang karakter ni Lot. Siya ay mabuting tao. Kaya sabi niya, Panginoon, kung merong 50 mabuting tao doon sa Sodom and Gomorrah, ito ba yung gugunawin? Alang-alang sa 50, hindi ko gugunawin. Hanggang sa kondisyon, hanggang sa umabot ng 5. Kapag meron kayong nakitang 5 matino, mabuting tao, sabi natin, Panginoon, alang-alang sa 5, hindi ko ito gugunawin. So, ibig sabihin, mga kapatid, ay sadyang wala sa 5 ang righteous. Anong nangyari? Nangaral ang 2 anghel doon sa Sodom and Gomorrah maghapon. Anong nangyari? Instead na pakinggan nila ang warning, ay gustong halayin ng mga opisyales doon sa syudad ang 2 anghel na tipuhan nila. Kaya doon sa bahay ni Lot, habang nandun yung 2 anghel, si Lot at ang kanyang 2 anak, gustong ibahin ang pintuan ng bahay ni Lot. Kaya sabi ni Lot, narito ang aking mga anak, 2 mga anak na hindi pa nakikilala ng mga lalaki. Kung anong gusto nyo, gawin nyo sa kanila. Huwag lang ang aking mga bisita. Pero sadyang talamak ang kasalanan doon sa Sodom, gusto nilang halayin yung 2 na nangaral sa kanila. Mga anghel, hindi nila alam. At sa panahong nag-iba ang pintuan ng bahay ni Lot, anong nangyari sa mga taong yon?
sila'y nabulag, mga kapatid. Binulag sila ng mga anghel ng Diyos. At sabi ng mga anghel, tumakbo kayo sa kabundukan at huwag na kayong lumingon. Kung sino inyong mga mahal sa buhay at yung isusunod sa inyo, tumakbo na kayo dahil ang siyudad na ito ay kukunawin ng ating Panginoon. At tumakbo, dapat sila, si Lot, si Mrs. Lot, at ang kanyang dalawang babaeng anak. At habang tumatakbo sila, mga kapatid, si Mrs. Lot ay sadyang maraming ari-arian doon sa siyudad. Talagang nangihinayang, mga kapatid. Ang sabi ng mga anghel, huwag nang lumingon. Diretso na ang lakad, diretso na ang takbo. Hanggang sa makarating kayo. Remember, Lot's wife ay naging haliging asin nung siya'y lumingon, mga kapatid. At tinupok ang Sodom and Gomorrah ng asupre at apoy. Walang nakaligtas, mga kapatid. Kinaumagahan ay tiningnan ni Abraham, usok na lang kanyang nakita. Puri ng ating Panginoon. Ang kondisyon ngayon, mga kapatid, is just like Sodom and Gomorrah. It's just like in the days of Noah. Puri ng Diyos. Kaya sa pagkakataong ito, natunghayan natin kung anong nakasulat doon sa salita ng Diyos at nakahula. Ngayon ay bubuksan natin ang Revelation chapter 4. Ito'y ang church ages from 53 AD hanggang sa ating panahon, which is the last church age. Amen. Ang pinakahuli doon sa Revelation chapter 3 ay tinatawag na Laodicea. Sa verse 21 of chapter 3, sabi, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in His throne. Amen. Sa lahat ng naniwala sa pangkasalukuyang nangyayari sa ating mundo, mga kapatid, at naniwala kayo sa mensahe na napapanahon, anong sabi? I will grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in His throne. Amen. Sabi sa verse 22, he that had an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Amen. At alam natin na dito sa Laodicean Church Age, merong nag-aabang na rapture. At lahat ng mga tumanggap kay Kristo at naisulat doon sa Lamb's Book of Life, sila ay agawing paitaas, mga kapatid, at sasalubungin natin ang ating Panginoon Hesus in His corporal body in the sky, in the air. Kaya sabi ng ating binasa sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 1, now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto Him. So ibig sabihin, yung second coming ay darating after yung bride of Jesus Christ, or yung pinakasalan ng salita ng Diyos. Sila'y nakipag-isa doon sa purong salita, the fullness of the Christ-head bodily.
The same material. Jesus Christ is the head and His church is His mystical body. Magkakaroon niyang pagsalubong doon sa mga alapaap. Tawag doon, in a twinkling of an eye, when the trump of God shall be heard, there shall be a meeting in the air. So, kakaroon tayo ng translation from our yung tinatawag na Pesa's body, it will be changed into glorified one. Kung ano yung katawan ng ating Panginoong Hesus nung siya'y na-resurrect, katulad din ng ating pangatawan kapag nagkaroon ng tinatawag na glorification. Amen. So, ang mangyayari sa ating panahon, amen. At sa Revelation chapter 4 now, after this I look, pagkatapos ng church ages, sabi, I look and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, come up hither, come up higher, ibig sabihin, and I will shew thee things after. Ngayon, yung same voice ay makikita rin natin doon sa Revelation chapter 1, verse 10. Tingnan natin. Sa 9, I, John, who also am your brother and companion in tribulation, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Nandun siya sa tinatawag na Alcatraz sa panahon natin, or it is a penal colony doon sa Iwahig sa Palawan. Pero ang Patmos island na ito is full of venomous. Lahat ng mga taong kriminal ay dinadala rito at hindi na nabubuhay. Isang isla na talagang nandun sa gitna ng dagat. Kapag dinala ka na ron, doon ka na mamamatay. Dahil si John the Beloved, he was the only man that has been alive way back around 96 AD. Mabandang 68 AD bago si General Titus ay in-invade niya ang Jerusalem at sinira ang at the temple of yung temple ni Solomon ay patay ng mga alagad, pero si John the Beloved nahuli siya at pinaratangang witchcraft dahil he done miracles just like Joan of Arc in the Dark Ages. Siya isang babae na talagang nagkakaroon siya ng vision. He has done too much miracles at sabi ng imperyo ng Roma, ang mga pare, siya ay isang witchcraft. At sa ganong paraan, mga kapatid, ay sinunog siya dun sa punong kahoy as a witch. Then after 200 years, napagalaman ng mga pare na siya pala ay isang God-fearing woman, ginawang saint. At yung mga buto ng nagpapatay sa kanya, hinukay nila, itinapon sa dagat. The same as in the days when John the Beloved ay hinuli bilang witchcraft, ang kanilang ginawa ay nagpakulo sila sa isang malaking lawa ng langis. And for 24 hours ay prinito nila si John the Beloved, mga kapatid.
Dinala nila doon sa kumukulong langis, pero hindi namatay si John the Beloved. At the last course, dinala na doon sa Patmos Island. Expecting na doon na siya mamamatay, pero sabi ng ating binasa, I, John, who also am your brother and companion in tribulation, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos for the word of God and for the testimony of the... Walang katao-tao ron. Very peaceful doon sa Patmos para kay John, para sadyang very clear ang kanyang matutunghayan tungkol sa kapahayagan na ibibigay ng ating Panginoong Jesus. Sabi, verse 10, I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice as of a trumpet. So, a voice as of a trumpet ay nadala si John the Beloved na transport sa ating panahon. At nung lumingon siya sa mga histories, nakita niya yung 7 iglesia. Nakita niya, I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice as of a trumpet, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last. What thou seest, write in a book, and send it unto the 7 churches which are in Asia, unto Ephesus and unto Smyrna, hanggang sa panahon natin, Laodicea. After dun sa church ages, mga kapatid, again, in chapter 4, sabi, after this I look, and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, Come up, Peter. So, ang narinig niyang boses doon sa Revelation chapter 1 verse 10, a voice like a trumpet, the same voice ang nagsumon sa kanya na tumaas ka pa, sabi, Come up, Peter, and I will show thee things which must be hereafter. Verse 2, and immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. Amen. Nakita ni John the Beloved doon sa langit nung ito'y nabuksan na merong trono doon sa kalangitan, at sabi niya, a throne was set in heaven and one sat on the throne. Verse 3, and he that sat, yung nakaupo at ang nakaupo ay katulad ng isang batong jaspe at isang sardiyo, at naliligid ng isang bagari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. So in English, and he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone. And there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald. Oh, hallelujah. It's John the Beloved. Kaya nga, from Revelation chapter 1 hanggang 22, and the coming of the Lord, the opening of the 7th seal. So sabi rito, John the Beloved was a type of the bride of Jesus Christ. Doon sa mga church ages from Ephesus hanggang Laodicea, he was the tinatawag na what you call this type. John the Beloved, siya yung marunong ihilig ang kanyang ulo, ang kanyang tainga sa dibdib ng ating Panginoon. Kaya nga, John the Beloved. At palaging kasama niya si Peter, James, and John. And
Nung panahon na nag-resurrect ang ating Panginoong Hesus, in John chapter, tingnan natin mga kapatid. John 21, kung babasahin nyo yung John 21 dahil this is the time na sina Peter, James, and ang kanyang mga John, mga kasama, sabi ni Pedro, ako'y mangingisda. Sumunod naman ang kapwan niya, mga mananampalataya. At nung sila ay nandun na sa Sea of Tiberias, itong basahin, no? After these things, Jesus showed himself again to these disciples at the Sea of Tiberias, and on this wise showed he himself. There were together Simon Peter and Thomas and Nathanael and the sons of Zebedee and two other of his disciples. Simon Peter said unto them, I go a fishing. They said to him, we also go with thee. So kasama si John the Beloved dito. At buong gabi ay wala silang nakuhang but when the morning was now come, so sabihin natin, they went forth and entered into a ship immediately, and that night they caught nothing. Magdamag silang ng isda, walang nakuha. Pero but when the morning was now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. Verse 4. Verse 5, then Jesus said unto them, children, have ye any meat? They answered him, no. And he said unto them, cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of pieces. Mga kapatid, wala silang nahuling isda. Pero dahil sa salita ng taong ito, cast thy net on the right side, at meron kayong mahuling mga isda. Sabi, they cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of pieces. The same Jesus Christ, he was the same yesterday, today, and forever. The glory of God is in Jesus Christ. At ngayong panahon natin, the glory of Jesus Christ is in His church, the selected few. Sabi rito, therefore, verse 7, that disciple whom Jesus loved, ibig sabihin, si John the Beloved ito, said unto Peter, it is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girded his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. So kita natin sa verse 9, as soon then as they were come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid thereon, and bread. Verse 8 pala, and the other disciples came in a little ship, for they were not far from land, but as it were 200 cubits, dragging the net with fishes. Punong-puno kanilang net ng mga malalaking isda. Pero pagdating nila sa kalupaan, meron nang nagbabagat, meron nang isda na iniihaw doon, mga kapatid. Paano nangyari yun? Ibig sabihin si Jesus Christ, nauna pang nanghuli ng isda, tapos siya ang nagpaningas ng uling. Oh, hallelujah. The power of the Word of God, it is a life-changing force. He can
talk to Peter nung sila'y pinepersecute ng mga reliyosong daw tungkol sa mga tax. Nagtatax ba kayo? Sabi ng ating Panginoon Jesus, Peter, para walang ma-offend, pumunta ka sa laot. Yung unang isdang mahuli mo, kunin mo sa bunganga niya ay merong gold coins. Yun ang ipambayad mo. Oh, hallelujah. That's a miracle. There was a believer in this message, mga kapatid, isang babae na ang kanyang asawang lalaki ay sadyang makulit at he was an unbeliever. Pero itong babae, ang kanyang asawa, he was so sincere in serving the living God. Ang ginawa ng lalaki ay meron silang kotse. Kinuha niya ang susi. Itinapon niya dun sa dagat, mga kapatid. At pagdakay, sabi niya sa kanyang asawa, hanapin mo yung susi ng sasakyan. Kapag nahanap mo yung susi, susunod ako sa iyong pananampalataya. At naghanap sila, hindi mahanap. At nung babae ay talagang hindi mahanap at pumunta sa palengke, mga kapatid, namili ng kanilang pangulam at ang kanyang binili ay isang malaking isda. At nung yung isda ay sadyang inalis na doon sa kanyang bituka, nandun ang susi ng sasakyan, mga kapatid. At sa parang yon, mga kapatid, ang kanyang asawang unbeliever ay sumunod sa kanyang pananampalataya. It's not a hard thing for the Lord. He can do miracles na when we say miracles, it's an unexpected. Amen. Sa verse 10, Jesus said unto them, bring of the fish which ye have now caught. Simon Peter, verse 11, went up and drew the net to land full of great fishes, 153. Ang lalaking mga isda nito. And for all there were so many, yet was not the net taken. 153 na malalaking isda plus yung mga maliliit marahil, mga katamtaman. Verse 12, Jesus said unto them, come and dine. So meron ng naihaw na isda, sabi niya, kumain kayo. And none of the disciples durst ask him, who art thou, knowing that it was the Lord. Kasi nung nag-resurrect ng ating Panginoon, bumata siya. From 33 years old na punong-puno ng kapigatian, persecution. Medyo may katandaan na, pero nung nag-resurrect ay bumata. Jesus then cometh and taketh bread and giveth them, and fish likewise. This is now the third time that Jesus showed himself to his disciples after he was risen from the dead. Pangatlong beses. Ngayon, tinanong naman ng ating Panginoon, pagkatapos na sila'y kumain, Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? Mahal mo ba ako? Mas mahalaga ba yung pagmamahal mo sa akin kaysa lahat ng mga bagay na ito? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee.
he said unto him, feed my lambs. So yun ang utos ng Diyos. 16, he said to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said, thou knowest that I love thee. He said unto him, feed my sheep. Pero sa pangatlong pagkakataon, ay tinamaan na siya doon sa kanyang ego dahil alam niya na 3 beses niyang pinagkanulong ating Panginoon nung siya'y dinakip. Verse 17, he said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, feed my sheep. 18, verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself, and walk whither thou wouldest. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hand, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not. Ito ay sinasabihan sila ng ating Panginoon, nung bata pa kayo sa pananampalataya, kung nasaan ang gusto nyo ay doon kayo pumupunta. Pero kapag nag-mature na kayo, hindi na kayong gagalaw, merong isang magbibihis sa inyo, at kung saan nyo ayaw, doon ako kayo dadalhin at wala kang magagawa. Ito yung signifying the baptism of the Spirit of God at the day of Pentecost. So this is signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he said unto him, follow me. So, Jesus Christ, the glory of God is in Jesus Christ. Pagdating ng mga mature Christian, the glory of Jesus Christ is amongst the bride. Amongst his bride. At sabi ni Jesus sa verse 19, follow me. Then Peter turning about said the disciple whom Jesus loved, following which also leaned on his breast at supper, and said, Lord, which is it that betrayed thee? And Peter seeing him said to Jesus, Lord, and what shall this man do? Tinuturo niya si John the Beloved, anong gagawin ng taong ito? Bakit sumusunod din sa atin? Sa verse 22, Jesus said unto him, if I will that he tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me. Then went this saying abroad among the brethren that disciple should not die. Yet Jesus said unto him, he shall not die, but if I will that he tarry till I come, what is that to thee? And 24, this is the disciple which testified of these things and wrote these things, and we know that his testimony is true. Yung Book of Revelation, siya yung sumulat, mga kapatid, at ipinakita kay John the Beloved ang pagdating nating Panginoon. For he was transported in the Spirit in our day. At ipinakita sa kanya ang pangyayari doon sa church ages. At balik tayo sa Revelation chapter 4. Sa verse 2, I was in the Spirit, and behold, the throne was set in heaven, and one sat on the throne. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone. And there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald. Amen. Pagkatapos ng church ages, mga kapatid, a door was opened and one sat on the throne. Hindi na ito yung throne of judgment. Dahil kapag binasa mo na pa itaas, lightnings, thunderings from the throne ay talagang bumubulwag. And this is the throne of judgment.
And a throne was set in heaven, and one sat on the throne, and he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone. What is jasper and a sardine stone? Doon sa Israel, kapag ang isang tao ay naipanganak, meron silang tinatawag na birthstone. Ang birthstone nito, jasper and sardius, ay yung panganay na anak ni Israel or Jacob, si Reuben, at yung huling anak na si Benjamin. Ang kanyan nilang birthstone is yung panganay, jasper, at yung huli ay sardius stone. And the Lord Jesus Christ, nung tiningnan ni John the Beloved dun sa church ages, yung voice like a trumpet, sabi niya, I am the Alpha and the Omega. So yung jasper and sardius stone signifying is the first and the last, the Alpha and the Omega. He's the first church age, he's the last church age. He's the end. So, ang nakaupo na sa trono, mga kapatid, it was the Lord Jesus Christ. And there was a rainbow round about the throne, inside like unto an emerald. Pag sinabing rainbow round about the throne, ito yung tinatawag na rainbow covenant. Ang rainbow covenant, it pertains to 7 colors. Kung tutunghayan natin sa panahon ni Noah, after the great flood ay nagbigay ng covenant ng ating Panginoon kay Noah na hindi na niya uulitin ang pagbaha muli. Naglagay siya ng covenant doon sa mga lapahap. Ito yung tinatawag na rainbow. Ito yung 7 major colors. 7 kulay yon. And the rainbow around this throne is the covenant of what has been transpired in the church ages. Ito yung tinatawag na rainbow covenant. Amen. At you still have time. Round about the throne, inside like unto an emerald. Kapag emerald din, ito yung tinatawag na green. Ang emerald stone is green. At yung rainbow, sinulat ko rito, ang una ay red, pangalawa orange, at kapag pinagsama mo red and orange, ito yung yellow. Then green and blue. Pag pinagsama mo yung green and blue, black, and then violet. So these are the rainbow covenant na nakita doon sa trono ng Diyos. Ito yung covenant ng ating Panginoon kay Abraham, yung tinatawag na a new covenant na magtutunghayan din natin doon sa Hebrew chapter 10. Verse 16. Ito yung covenant. This is the covenant that I will make with them after those days, said the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them, and their sins and iniquities will I remember no more. Simula dun sa Day of Pentecost hanggang sa pangkasakulukuyang panahon, which is this day is day of perfection, to be like Jesus Christ.
sa Ephesians chapter 4 verse 13. Amen. Ito yung covenant na pangako ng Diyos kay Abraham. It was a rainbow covenant. All things will pass away. But itong covenant na ito, to become the Word made flesh amongst His bride, that is the covenant. Sabi, I will put my laws into their hearts and write them in their minds. Ibig sabihin, ang kasulatan to be put in your hearts, to be write that, ay kailangan, it is the Holy Ghost that is the indwelling in the center of your heart, na even scientists ay nakita nila na ang puso ng tao ay kakaiba dun sa puso ng mahayop. Sa puso ng tao, at the center of the heart na hindi dinadaluyan ng dugo, ay merong maliit na vacuum. And they said, maybe dito nananahan ng ang Diyos, ang Espiritu Santo. Kaya nga, the throne of mercy and the throne of Jesus Christ is in your hearts if you accept Him as your personal Savior. At kapag inopen nyo inyong mga puso, siyang gagalaw para sa iyo. Makinig ka lang ng kanyang salita. Ephesians 2:8. For we are saved by grace through faith. It is not our own works, but it is a gift coming from God. And Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Habang nakikinig kayo ng mga salita ng Diyos, and it is a pure word, ay nadadagdagan na inyong mga pananampalataya, at hindi nyo na mamalayan ay nababago na inyong mga pamumuhay. Because of the Holy Ghost being our great comforter. And afterwards, kapag nilinis na niya tayo, and you are born into the kingdom of God, in 1 John chapter 3 verse 9, sa lahat ng mga ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala, dahil ang kanilang mga the seed remains in their hearts. At ang seed na yon ay tumutunaw, walang kasalanan na pwedeng dumapo, dahil ang presence ni Jehovah ay nandito sa inyong mga katauhan. Ang kasalanan hindi pwedeng dumapo sa presensya ng Diyos. Praise be the name of the Lord. So, ipagpatuloy natin ang chapter 4 by next Sunday, if the Lord's will, habang hindi pa siya dumarating, and time is no more. I'm just redeeming the time. The fivefold ministry, according to Ephesians 4:11, they are redeeming the time now. Maski sang dako in this online, I am expressing what I have heard, what I have seen, unto the presence of Jehovah. Hindi ito galing na sa mga Bible schools. No. It was the Lord Himself by experience. Hallelujah. And I nakuha ko ito ng libre, kaya ibinibigay ko rin sa inyo ng free. Wala kayong babayaran. Ang hospital, kapag umuubo lang kayo, punta kayo na hospital, sabi nila COVID. Meron akong kakilala, dati namang may hika yung ama.
Tinala sa ospital dito sa Bantang Tarlac. Sabi, hindi tinanggap baka may COVID. Pagdating sa Manila, na-cremate na ron. Sabi, COVID, namatay. And COVID is casting fear unto the hearts of every person. But the sons of God, they are here para ipakilala sa inyo na sa panahon merong kadiliman, punong-puno ng masasama at punong-puno ng makaramdaman, virus, bakterya, walang panama in the presence of the Lord Jesus Christ. Just accept Him. He will give you miracles. He will straighten your path from your sa pinakamadilim na bahagi na inyong buhay. Ito'y magliliwanag. Purihin ang ating Panginoon. So I will just pray sa lahat ng merong request. Meron kayong karamdaman. Just endure listening to the word of life. The Lord shall give you patience, salvation, long-suffering. Oh, hallelujah. So as we bow our heads and keep our eyes closed, feel the presence of the Lord. Panginoon, narito kami sa pinakamadilim na panahon kung saan hindi matukoy ng gobyerno, even the government, do not know what will be on the morrow. Batid namin, Panginoon, ang aming presidente, ang tagapamuno ng bawat bansa, ay gumagalaw at naghahanap ng lunas sa pandemic na nangyayari sa aming kalagitnaan. Even the Pope is groaning for peace. Kaya ang kanyang kagustuhan ay magkaisa ang lahat ng mga tao, lahat ng mga relihiyon, lahat ng gobyerno, expecting na magkaroon ng kapayapaan. Pero Lord, langit at lupa ay lilipas, pero ang iyong mga salita, it will remain. Kung ano yung sinalita, it will not return void. Panginoon, nandito kami sa kalagitnaan ng iyong presensya. Merong nakikinig. Ngayon na merong special prayer request. Marahil, meron silang mga karamdaman. Patuloy mong bigyan ng kaunawaan, Panginoon. Maybe, hindi man instant healing, pero mas mahalaga ang kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Mga kapatid, mga nakikinig, mas mahalaga ang salita na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. How can a miracle do? Bigyan ka man ng instant healing kung babalik ka rin lang naman sa kadiliman ng iyong buhay. It's nonsense. Ang Panginoon naghahanap ng mga taong gustong maging templo ng Espiritu Santo. Accept Him in your hearts. Magkakalayo man tayo, pero batid ng ating Panginoon kung anong nasa na inyong mga puso. I pray to God, O Lord Jesus Christ, ano man ang puwang ng kanilang mga kahilingan, bilang iyong abang lingkod, I ask, may you do it wisely, O God, for their own salvation.
The whole creation, they are groaning. The whole world is in a pandemic situation. Lord, we ask you, may your great comfort be among my listeners. I pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Puri ng Diyos. God bless you all, saints. Ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng Book of Revelation, chapter 4. Then chapter 5, 6, 7, and so forth, and so on, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. I don't know. I will let you know kung anong ginagawa nating Panginoon sa ating kalagitnaan na hindi alam ng mundong ito